Purihin ng Diyos na buhay sa bawat isa. You know, each and every day ay may ginagawang mabuti ang Diyos. Sometimes malaki, sometimes maliit. But no matter how the size could be, ang katotohanan, tapat ang Diyos. At sa mga patotoo na ibinigay ng ating mga kapatid, nakikita natin kung paano ang Diyos kumikilos sa kanyang mahiwaga at makapangyarihang pamamaraan. This evening, we're going to have our revival night because it's evening here in the Philippines. But regardless of our differences in our physical time, yes, right now sa Middle East, it's like 4 p.m. sa inyo, sa Amerika or sa kanluran ay umaga, 9 a.m., 10 a.m., something like that. But when we come to the place where we can gather in the presence of God, hindi na po nagmamatter yung physical time because ang pinakamahalagang oras na meron tayo ay yung oras sa Panginoon. Yung oras na magkakasama-sama tayo, pinadakila at pinag-usapan ng kalooban ng Diyos. If you agree with me, say amen. So it's revival time. And dito sa ating, I don't know who among you here already heard messages, teachings, or even read writings about revival. Some gave us a biblical idea of revival, some mislead us. But here, we're going to go directly to the Bible and learn about what does revival means. Ano ba ibig sabihin ng revival? Ito ba yung, kung merong full gospel dito or Pentecostal, ito ba yung pag nagpe-pray or pinag-pray over ka, bigla kang nangingisay, nanginginig, napapaiyak, tumatalon, no? Experience that? Ito ba yung ibig sabihin nito ay puspos na puspos ka ng kapangyarihan ng Diyos? You know, we'll go directly to the Bible and learn from the scripture about revival. And here, I already gathered 5 meaning of revival. What does revival mean? And to continue this message, let me read to you Psalms 119 verse 51. Punta po tayo sa Aklat ng Mga Awit, chapter 119 verse 51. At ang sabi po dito, or 50 to 51. This is my comfort in my affliction, that your word has revived me. The arrogant utterly deride me, yet I do not turn aside from your law. And this was David telling us that the word of God caused him to be revived. No? In the same way, through the word of God, tayo po ay mag-aaral, and I believe later, magkakaroon ng personal revival. At yung personal revival na yan, ay may bahagi natin sa iba, also together with our family, friends, and loved ones. Okay? So, what does it mean? What does revival means? Number 1, ay, ibig sabihin ng revival, mga kapatid, is to be strengthened in the battle. Ibig sabihin po ng revival ay yung mapalakas ka sa gitna ng pakikipaglaban o sa gitna ng labanan. Sa Judges chapter 15 verse 19, kung babasahin po natin ito, and this was Samson. Dito po, basahin natin. Verse 19, But God split the hollow place that is in Lehi, so that water came out of it. When Samson drank, his strength returned and he revived. Therefore he named it En-Hakkore, which is in Lehi to this day. Si Samson po ang pinapatungkulan dito, na kung saan siya dyan ay nakikipaglaban. At sa kanyang pakikipaglaban, dito ay mag-isa lang po siya, mga kapatid. In fact, he was just using yung jawbone ng donkey. And with that weapon, he killed 1,000 men.
But simply because Samson was just, though he had the power of the Holy Spirit, that gave him supernatural strength. Imagine, gano'n ba kalaki yung panga ng donkey, no? Siguro ganyan kalaki. At yun lang yung ginamit niya para lupigin ng mga kaway. So, Samson had this supernatural power in the physical. And yet, as human being, napagod din po siya. That's why when he prayed to God, the Lord revived him, gave him water, and thus made him or gave him complete victory. Alam niyo po, ang spiritual warfare, yun nga, physical warfare yun eh. Tayo, in the spirit, sabi nga ng Ephesians chapter 6, our warfare is in the spirit. Meaning, mas nakakapagod ito kaysa physical. At ito po ay sabi nga tuloy-tuloy. And therefore, we need to be strengthened more continuously until we gain the victory in the spirit. So, to be revived or to experience revival means to be strengthened in the spirit enough to overcome the enemies and to gain the victory in the battlefield. Kailangan nating, alam nyo, hindi tayo nakipaglaban para masabing may labanan lang. We are not called to be a warrior or soldier just for the sake of a title, just for the sake of masabi lang na warrior ka, no? We are called a warrior simply because tinawag tayo ng Diyos upang makipaglaban para sa kanyang pangalan, at sa pagkipaglaban tayo ay magtagumpay. Magtagumpay sa labanan. Kailangan maintindihan natin ito, no? So therefore, having this kind of knowledge, this will gonna give us the sabi nga ng sharpened thought na nakikipaglaban ka para manalo. Sabi nga ni Apostle Pablo, 1 Corinthians chapter 9, you must run in order to win the race. Huwag kang tumakbo para lang makatakbo, masabing tumatakbo ka. Kundi tumakbo ka para manalo. Makipagdigma tayo para manalo. At tandaan po natin, each and every time na nanalo tayo, meron po yung tinatawag na reward. Spoils of war. Dapat rin nating maintindihan, pag natalo naman tayo, meron ding nakukuha ang kaaway sa atin. That's why, in the battlefield, we must be determined to win the fight. And in winning, we must experience revival. The revival power of God to strengthen our heart, mind, and soul. Kasi nakakapagod. Sabi nga ng kapatid natin kanina, hindi po madali ang maglingkod sa Diyos. Meaning, hindi madali ang makipaglaban para sa Diyos. Nakakapagod po yan. Nakaka-burnout. Nakakasawa din sa isip. And that's why, kailangan natin ng strengthening from the Lord. Isaiah 40 verse 31, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount with wings of an eagle. They will run and not be weary. They will walk and not faint. So we need spiritual refreshment. Revitalization. Kaya maraming mga Kristiyano nawawala sa gawain. Alam niyo po yun, merong iba yung sobrang init sa gawain. Talagang napakasiklab ng apoy. Ang problema nila, hindi yung apoy. Ang problema nila, hindi sila marunong maggatong para manatili yung apoy. Kaya nangyayari, nagiging ningas pugon. Magaling lang sa una, malakas lang sa una, pero pagdating ng tumatagal na, yung power na squeeze out, kumbaga sa gasolina, nag-run dry. And simply, because of lack of knowledge, kaya napakalaga ng ganitong gathering, merong pagtuturo, merong pangangaral, merong pagpapaalala, may papanalangin para sa bawat isa. This helps us be strengthened in the battlefield. Kaya yung mga Kristiyano na nag-iisa, mahirap po yan. Kailangan meron tayong kasama na mananalangin para sa atin for the sake of being strengthened in the battlefield. Caleb, for example, imagine si Caleb, 40 years siyang nakipaglaban, and yung mga kasabayan niya nangamatay na lahat dahil sa katigasan ng ulo, natalo sila ng spirit of fear and unbelief. And yet this man continue having his strength from the Lord. Sabi nga niya sa Joshua chapter 14 verses 10 to 11, 40 taong tayong naglakbay. Sabi niya,
itong lugar na tinatapakan natin, dati tinitingnan lang natin ito. You take a look at that. Diba, maraming mga pinapakita sa atin ng Panginoon, mga vision of places, vision of blessings, visions of mga taong naliligtas, visions of prosperity. Yes, don't let that vision remain a vision. You have to come to the place of its realization. Basahin po natin itong, gamitin ko yung Tagalog kasi mga Tagaliog naman tayo dito, no? Mga Tagalog naman. Joshua chapter 14, verses 9 to 10, or 10 to 11. Sabi dito, 45 taon na ang lumipas buhat ng sabihin ito ni Yahweh. Ano yung sinabi ni Yahweh? Na lahat ng kanyang tapakan ay magiging pag-aari niya. No? Yun ang pangako. So, then sabi niya, nooy naglalakbay pa sa disyerto ang bayang Israel. Iningatan ni Yahweh ang buhay ko hanggang ngayon. 85 taon na ako ngayon. So, meaning, 45 years old si Caleb nung sila ay magsimulang maglakbay sa ilang. At at that time, siya po ay naging isa sa mga espiya ni Moses. You know the story in Numbers chapter 13? 10 of them discouraged the Israelite people, and because of that, they died. The Lord punished them. Only Caleb and Joshua remained faithful to God. Ang sabi dito ni Caleb, ngunit hanggang ngayon, hindi pa nagbabago ang lakas ko mula na ako isugo ni Moses upang siyasatin lupain ito. Kaya ko pang makipaglaban at gawin ang kahit anong trabaho. Imagine this man. Hindi siya napanghina ng 40 years na pakikipagdigma. Nanatili siyang malakas. You know why? Because of the Word of God. The Lord revived him through His Word. Kaya mga kapatid, 40 years na pakikipagdigma. Tayo sa ating paglalakbay, sino ba dito yung 10 taon ng Kristyano? 20 taon, 30 taon, 40 taon, nakikipaglaban. Walang tigil ha? Kasi may mga Kristyano na nawawala parang TV, on and off, yung switch. Kailangan, ito, si Caleb, walang on and off dyan. Tuloy-tuloy, na paglalakbay, walang bakasyon. Walang, alis muna ako, balik na lang ako pag maayos na. Hindi po, tuloy-tuloy silang sumusunod kay Moses hanggang mamatay si Moses at palitan siya ni Joshua. And the reason why Caleb managed to survive and still having the same strength, parehong lakas pa rin ang nananahan sa kanyang katawan, sa kanyang puso at isipan, the very beginning na siya sumunod kay Moses, and after this time na si Joshua na yung pumalit kay Moses, malakas pa din. You know why it happened? Because this man experienced God's revival, God's reviving power. And ang sabi ng Acts 1:8, when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. Same power na nagpalakas kay Caleb ang nasa atin. Ang kailangan lang po natin gawin, i-recognize yung power na yan. Kaya ngayong gabi, I would like to ask you, who among you here nakakaranas na ng pamamagod? Panghinawa sa isip, pag-alinlangan, pagdududa. It's about time, kapatid. I-recognize mo yung reviving power ng Diyos. If you are the Son of God, the Holy Spirit is living inside of you. You have that God that is enough and has power to revive you. Kailangan mo lang dito tumawag sa Kanya, Lord, katulad ni Samson. Yahweh, revive me, empower me to defeat my enemies. So likewise, singin natin sa Diyos. Yang kapangyarihan na yan ang pagpapalakas. Amen? That God would strengthen us in the battlefield and that we may continue fighting and fighting until we receive the victory. Complete victory. That's the first meaning of revival. To be strengthened in the battlefield. Pangalawa, what does it mean to be revived, or what does revival means?
It means to get back to life, physically or spiritually. Of course, wala namang question yung mga nangyari sa Bible na yung napatay na buhay na-revive, no? One example dyan, yung sa 1 Kings chapter 17:23, yung anak ng babaeng balo na pumalinga kay Elijah and also yung kay Elisha. Both of them, they received their spirit, no? Bumalik yung kanilang buhay. But moreover, merong mga, alam niyo yung mga mananampalataya na nag-backslide. Pag nag-backslide ang isang mananampalataya because of sin, it means ang tao na yan papunta na naman muli sa kasalanan or papunta sa kamatayang spiritual. You read Hebrew chapter 6 verses 4 to 6 or verses 4 to 8. And you jump to Hebrew chapter 10 verses 26 to 31. Yung mga dating nakaalam ng katotohanan at bumabalik sa kasamaan, ang sabi doon, muli na naman silang namamatay spiritual. Muli na naman silang napapahamak. Sabi ng iba, hindi naman save yun in the beginning. Well, it does not make sense. It doesn't make sense na hindi sila saved from the beginning. Kasi sabi dyan, nakatikim sila ng kabutihan ng Diyos, tumanggap ng banal na spirito. Ang Holy Spirit hindi binibigay sa mga unbelievers. Meaning, yung mga taong tumalikod sa Diyos ay dating nakaharap. Diba? Tama ba yung ating hermeneutics? Pwede ka bang tumalikod na nakatalikod ka naman talaga in the first place? Walang ganon. So, dating nakaharap sila, naglilingkod, then natisod, tumalikod because of persecution. Because during that time na sinusulat ang Book of Romans, that was the time, AD 65 to 70, matindi yung persecution ng Roman Empire against Christianity. At maraming mga Jewish believers ang tumalikod, hindi nila kinaya yung persecution. Para sabi ng author, yung mga tao na yan na nakatikim ng kabutihan ng Diyos, niya tinalikuran siya pagkatapos ng paghirap, they will suffer the consequence. They will perish. They will be cursed by God. Pero, kung tayo ay, sabi nga, nanghina, natisod, na burnout, God can make us be revived if we will go back to Him. No? If we will go back to Him. Let me read Hosea chapter 6 verses 1 and 2. The book of Hosea was written to expose the sinful work of Israel, them becoming an adulterer, spiritual adulterer. At dahil dyan sila ay napahamak. And yet in chapter 6, verse 1 and 2, sabi dito, come, let us return to the Lord, for He has torn us, but He will heal us. He has wounded us, but He will bandage us. He will revive us after 2 days. He will raise us up on the 3rd day, that we may live before Him. Dahil sa kasalanan, nasabi dyan, sila ay nagkasugat-sugat, nagkapilay-pilay spiritually, at sila ay sabi nga halos namatay na. And yet, dahil sa Diyos, when they decided to return to the Lord, kaya sabi sa verse 1, come, let us return to the Lord. No? At yung pagbabalik nila sa Panginoon, ano yung resulta? They were revived. Likewise, kung meron dito ngayon, napadaan ka lang, you think, parang patambay ka, then suddenly you are one of the backsliders. You are one of those who turn your backs on God and you go back to the life of being sinner again. It's the time for you to be revived. Kung namamatay na yung espiritu mo, kailangan niyang pagalingin ng Diyos bago ka tuluyang mamatay. Kung nangihinag ka dahil sa kasalanan, kailangan mong mapalakas muli. God is able to help you. Abutin tayo. But, anong kailangan dyan? Sabi dyan, let us return to the Lord. Bumalik tayo sa Panginoon. Ang kasalanan, nilalayo tayo niyan sa Diyos. Ang salita ng Diyos, nilalapit tayo sa Kanya. We have to repent. To repent means to choose to side with God. To serve God. To surrender to God. And in that, we're going to be revived, be born, be alive again. Merong mga pilosopong pulpol
Ilang beses daw ba dapat ma-born again? Well, actually, that is yung word na born again is not the same with yung para kang lumabas sa ovary ng nanay mo tapos bumalik ka na naman doon, lumabas. Hindi ganun yung pagiging idea ng born again. Kaya mali po yung tanong na yun. The question is, kung ang tao ba tumalikod, makakabalik pa uli? Makakabalik as long as ang tao ay buhay. But remember, sabi nga, ngayon kung marinig mo ang tinig ng banal na spirito, tinatawag ka pabalik. Huwag ka na magmatigas. Katulad ng ginawa mo dati. No, baka ito na yung huling tawag sa iyo and tomorrow it will be too late for you. So, be revived spiritually. Go back to God. Return to Him. Sin killed us, but the love of God revived us. So, go back to God. Merong isang church sa Book of Revelation, the Sardis Church, no? Itong church na to, ang record niya, siya po ay tinawag ng Panginoon na zombie church. Are you aware with that? Zombie church. Why zombie, Pastor? Kasi sabi ng Panginoon, I know your deeds, that you have a name, that you are alive, but actually you are dead. So itong church na to, living dead. Physically alive, but spiritually dead. Remember, church po ito, ha? Hindi ito unbelievers. No? Ang sabi ng Panginoon, wake up and strengthen the things that remain, which were about to die. For I have not found your deeds completed in the sight of my God. Alam niyo po, ang ating paglilingkod sa Diyos, sinusukat yan ng Panginoon. And I pray this evening, if God would gonna measure, weigh down our service being rendered to Him, matagpuan tayo ng Panginoon na sapat, enough. Huwag sanang dumating sa atin yung salitang mene, tekel, uparsin. Ano yon? Tinimbang ka, ngunit kulang. Huwag naman, no? Hindi pwedeng mabigat ka lang physical dahil lumalakas yung kain mo. Kailangan ang pabigatin natin yung ating spiritual life. Kaya sabi ng Panginoon dito sa church na to, repent. Remember what you have received and heard. Keep it and repent. So yung mga nananghina, nanlamig, tumalikod, sabi ng Panginoon, remember, tandaan mo yung narinig mo mula sa Kanya. Sa Bible study, sa preaching, sa teaching, nung nag-aaral ka ng Biblia, yung mga pangako niya, no? Tandaan mo, ibig sabihin, sariwain mo, nilay-dilayin mo, pangawakan mo muli, itago mo muli sa puso mo. Otherwise, pag di mo ginawa yan, ang sabi ng Panginoon, I will come like a thief, and you will not know what hour will I come, and then, dito ang warning, tatanggalin kong pangalan mo sa aklat ng buhay. So, our repentance is our way to get back to life because God will gonna revive us. Revival means to get back to our spiritual life. That is to get back to God. To get back to Jesus. Marami kasi mga sanga ngayon hindi namumunga. Ano sabi ng John 15 verse 2? Ang sangang hindi namumunga ay pinuputol. So pag pinutol yung sanga, since wala na magsusupply na ugat nun, yung ugat yung nagiging yung dagta, yun na nagiging buhay nun, wala nang darating na dagta, ano mangyari sa kanya? Matutuyo. Kapag natuyo siya, igagatong. Kaya maraming mga Kristiyano, panggatong eh. Kristiyano na lang sa pangalan, pero disconnected na pala sa Panginoon. Don't let your self be continually disconnected with God. Go back to God. Let us return to Him. Repent and be revived by the grace of God. In Ephesians 5:14, ang sabi doon, wake up, you sleepers, for Christ is giving you His light. Oh, bumangon ka daw, ikaw na tulongges, na natutulog sa kasalanan. At ikaw ay liliwanagan ni Kristo. Pag ang Kristiyano na naglalaro sa kasalanan, tawag ng Panginoon diyan natutulog spiritually. Eh mahirap pag dumating ang Panginoon, tulog ka. Na dumating, nag-second coming, tulog ka. Nasa kasalanan ka, ano mangyayari sa iyo? May iwan ka. Delikado yan. Kaya sabi ng Panginoon, wake up. Be revived. Revival means to be awakened spiritually. No, yung mga senses, muli na namang magkaroon ng buhay.
Yung tenga nakakarinig ng salita ng katwiran, yung mata nakakakita ng salita ng Diyos, yung bibig nagsasalita ng salita ng Diyos, ang yung pandama ay napapalapit at sensitive sa pagkilos ng Diyos. That is what it means to be revived in the Spirit. And to be saved again. Pag tayo nananatili sa Diyos, nasa kaligtasan tayo because according to Psalms 27 verse 1, Acts 4 verse 12, si Yahweh ang ating kaligtasan. Acts 4:12, walang ibang ikaliligtas ang tao maliban sa pangalan ng Panginoong Yesus. So as long as we abide in Christ, we are saved. But if we will deny, go out, go away, be disconnected with Christ, then mapapahamak po tayo. That's why itong gathering na to, Revival Night, ito po ay idinaos upang magpanariwa tayo ng lakas, magpanibago ng lakas, manariwa yung pag-ibig natin sa Diyos. Marami po kasi sa atin, alam niyo, ang mundo, yung masamang impluensya ng mundo, kumakapal yan. Kumbaga sa agos, lumalakas. Kung wala kang kapangyarihan mula sa Diyos, hindi ka lumalapit sa Diyos, hindi ka nananalangin, hindi ka tumatawag, saka hindi ka nag-aaral ng kanyang salita, hindi ka sumasali sa gawain, matatangay ka ng agos ng sanlibutan at hindi mo kakayanin yun na labanan on your own. We need the power of God. So, receive revival. Go back to God. Pray again. Study the Word again. Serve the Lord again. Be born again. What does it mean to be revived? Or what does revival mean? It means to get back to our former position, or status, or ministry. Yan ang tumatalikod sa Diyos, nawawala sa posisyon niya na pagiging anak ng Diyos. Diba sa John 1:12 ang sabi doon, anyone who received Christ, to them He gave the right to become the children of God. But then, if you would deny Christ, meaning if you would deny Christ and go back to your sinful life, yung para kang aso, yung kasalanang isinuka mo, kinakain mo uli, para kang baboy. Pagkatapos kang hugasan ng banal na dugo ng Panginoong Yesus, linisin ka ng kanyang salita, bumalik ka na naman sa lusak ng kasalanan. No? Ano nangyayari? Nawawala ka sa yung spiritual position. Pwedeng sa mind mo, listen, it could be that in your mind, you are deceiving yourself, telling yourself, I am still a Christian. Even though you commit adultery and not repent of it, in your mind, you might deceive yourself telling you, I am still a Christian even though I lied, even though I steal money, even though I cheat, even though I slander, I gossip. Kristiyano pa din ako kahit nakagawa ko ng paulit-ulit na kamalian. Kahit na sinungaling ako, lumalaban ako sa aking mga leader. Kahit na matigas ang ulo ko, nagpe-pray naman ako eh. Yan. Nagtatights naman ako eh. Yan. Yan yung sinusuhulan mo ang Diyos? Na yung mabuting gawa mo, itinatakip mo sa masama mong gawa? Pwede po ba yun? No. It cannot be. So the only way for us to stay or to go back to our position is to be revived. In Psalm 71 verse 21, tingnan po natin ito. Awit. Psalm 71 verse 21. Or verse 20. You have shown me many troubles and distresses, will revive me again, and will bring me up from the depths of the earth. Ito po ay prayer for deliverance. No? Yung psalmist dito, nananalangin siya sa Diyos na, Lord, dinala mo ko sa mga kaguluhan at kahirapan. Anong sabi niya? Revive me again. Bring me up again from the depths of the earth. Nalala niyo po si Jonah? When Jonah turned his back on God, he disobeyed God. He went to Tarshish instead of going to Nineveh. Alam niyo po, hinabol siya ng bagyo. And after that, kinain siya ng malaking isda. At sa loob ng malaking isda, doon ang isipan ni Jonah ay napalibutan ng mga weeds. And weeds, symbolically, it represents yung worldly desires.
Ang isang Kristiyano, gaya ni John, na pag tumatalikod sa Diyos, na-influensyahan yung ating isip ng mga makamundong pagnanais, pagnanasa. At dahil dyan, tayo ay nagkakaroon ng pagtalikod. But when Jonah repented, he was vomited out of that place of misery, of that place of trouble. So tayo, isinever, ang mundo kapatid, tayo mga Kristiyano, sabi ng Panginoon na lumakad kayo sa daan ng buhay, bagamat makipot yon, sapagkat malawak ang daan patungo sa kapamakan at marami pupunta doon. It's like, alam niyo yung pilapil? Di ba, may palayan. Tapos may kapirasong, bisa mga 2 dangkal lang lapad niyan, napilapil na, yun ang nagiging partition ng lupa. Doon pwede kang dumaan na hindi ka lulubog sa putik. Ang paglakad Kristiyano ay parang lumalakad ka sa pilapil. Yung palayan na basa na maputik, that represents the world of sin. Pagka nagkamali ka ng tapak, madudulas ka, malalaglag ka sa putik, that means malalaglag ka sa kasalanan. That is how difficult it is to walk by faith, to live by faith, to follow Jesus. Pagka lalakad ka ng pilapil, the only way for you to do, not to fall into either edge or sides, you have to focus doon sa unahan. Ang tingin mo doon sa unahan. Sino mo nasa unahan natin sa pagiging Kristiyano? Ang Panginoong Hesus. That will only be the way for us to maintain balance. Kasi pag nasobrang ka sa gilid ng kanan, doon ka lalaglag. Pag kaliwa, you have to walk na nakabalance ka. So ganun din mga kapatid. For us to not to fall in either sides of sin, we have to walk by faith and make it in a balanced way, fixing our eyes on Jesus. Fixing our eyes on Jesus. And if it happens na nalaglag ka, no? Meron tayong mga kapatid dito, ilang beses na ba kayong nalaglag? Ilang beses na ba tayong nalaglag? Takbo, alis, balik, alis, balik. Hanggang kailan magtitis? You know, yung iba sa atin, dahil sa, minsan, kukulangan ng pananampalataya, may doubt. Yung dati, ang kanta mo ay, You are my hiding place. Yeah? Pero pag nagdududa ka na, ang kanta mo, dito ba? Dito ba? O dito ba? Ang dapat kong kalagyan. Nagdududa ka na, hindi mo na alam. Ang Diablo, matalino mga kapatid. He knows how to deceive us. He knows our weaknesses. He knows your physical needs. He knows your quarrel with your wife or husband. He knows your mga bone in the closet. Alam niyo yan, di ba? Yung mga American dyan, no? You know the meaning of bone in the closet? Mga baong itinatago sa Tagalog. He knows it. And He will use everything just to make you fall away from your spiritual position as the son and the daughter of God, as a servant of God. Therefore, the Bible tells us to fix your eyes on Jesus. Listen carefully to the Holy Spirit. Baka makinig kung kanino, dito ka sa Panginoon. Eh bakit yung iba pastor, sabi niya sa Holy Spirit siya makikinig, pero ang tigas ng ulo. Eh hindi Holy Spirit yun. Huling Spirit, yung pinapakinggan nun. Ibig sabihin ng huli, yun yung nahuli ng Panginoon. Kasi bakit? Fallen angels eh. Yes, hindi lahat na nag-claim na pinakikinig sila sa Holy Spirit ay sa Holy Spirit nga. Malalaman natin kung nakikinig kayo sa Holy Spirit kapag ang sinasabi ng Espiritu na yan ay ayon sa salita ng Diyos. And that's why here, nag-aaral tayo paano i-discern ang mga Espiritu, yung mga messages. Dahil ngayon, napakarami nag-claim, nangusap sa akin ng Diyos, nangusap sa akin ng Banal na Espiritu, nangusap sa akin ng Ama, ang Anak, ang Holy Spirit, nangusap sa akin si Yahweh, si Jehovah, ang dami, no? Anyway. Okay, good. Now, paano natin malalaman kung sila nga talaga yon? You go back to the Scripture. You go back to the Bible. And if you're not sure, meron kang pastor, meron kang leader, magtanong ka. Ang problema, kapag feeling mo, mas marunong ka pa sa leader mo. Nanan po natin, you have to admit mga kapatid na ang leader, binigyan niya ng Diyos ng dobleng biyaya, dobleng kaalaman, karunungan, dahil kailangan namin yun eh.
Hindi po pwedeng mas marunong ka pa sa leader mo. It has nothing to do with competition. It has to do with order. Kaya nga kaming mga leader, pastor, kailangan naming mag-aral para mag-gain namin yung mga binibigay ng Diyos, makuha namin na mga kaalaman, karunungan, and to share it with you. Because that will serve as your protection from the enemy. To receive revival, experience revival means to return to your former spiritual status or position. Ang kasalanan, nilalayo ka sa Diyos. Pero ang kapangyarihan ng Diyos, ibinabalik tayo sa Kanya. Amen? So that's why, kapag sabi ka, Lord, I need revival, it simply means, either you are asking Him to strengthen you in the battlefield, or asking you to give your spiritual life again, or you're asking Him to return you to your former spiritual position. As a child of God and as a servant of God, I'm talking about ministry. Sa Nehemiah chapter 4 verse 3, Nehemiah 4 verse 3. Basahin po natin ito mga kapatid. Ang sabi dito? Or verse 2, Nehemiah 4:2. He spoke in the presence of his brothers and the wealthy men of Samaria and said, "What are these feeble Jews doing? Are they going to restore it for themselves? Can they offer sacrifices? Can they finish it in a day? Can they revive the stones from the dusty rubble, even the burned ones?" Ito po yung sila Sanballat, Tobiah, Geshem, ng mga kalaban ni Nehemiah. At si Nehemiah ay man of God and he had the mission to rebuild the wall and gates of Jerusalem because at that time yun po ay burned down, destroyed. And as a result, ang mga Israelita na namumuhay sa Jerusalem ay namumuhay sa kahihiyan dahil tuwing nakikita ng mga tao yung wall na sira at gate na sunog, nagpapaalala yun ng kanilang kabiguan. Para yung nagnegosyo ka, tapos nalugi ka, na yung mga dati mong pag-aari nakuha ng iba. At nakatira ka na lang sa kubo. Each and every time makita ng iba yung kubo, that reminds them of your failure or defeat. That's a shame. Ganun po yung nangyari sa kanila. Itong mga tao na to, nung malaman nila na i-revive ni Nehemiah yung wall and gates, they tried to confuse Nehemiah. Naibabalik ba ni Nehemiah sa dati niyang kalagayan yung mga bato? Symbolically means yung mga bato na yan, pwedeng naibabalik ba nila yung dati lang spiritual na kalagayan? Pero nung sabi ni Nehemiah, yes. By the grace of God. No? And sabi dito sa verse 4 ng Nehemiah 4, "Hear, O our God, how we are despised. Return their reproach on their own heads and give them up for plunder in a land of captivity. Do not forgive their iniquity and let not their sin be blotted out before you, for they have demoralized the builders." Ang ganti ni Nehemiah dun sa pangalipusta ng kanina may kapatid tayong hinahamak. Pastor, hinahamak nila ako. Pinaparatangan nila ako. They are discouraging me. They wanted me to stop following God. They malign me, insult me. Katulad dito ni Nehemiah. Iniinsulto sila, pinapahinang loob nila. Pero anong tugon ni Nehemiah? Prayer. Anong prayer ni Nehemiah? Tingnan niyo yung prayer ni Nehemiah. Lord, narinig mo kung paano nila kami hinamak. Ang panalangin ko, yung kanilang pangahamak, ilagay mo sa kanila. Yung kapahamakang hinihiling nila sa amin, sa kanila mo ilagay. At ang sabi ni Nehemiah, sila yung ilagay mo sa pagkabiyag, pagkatalo, paggalugig. Huwag mong patawarin ang kasalanan ng mga yan. No? Pagbayarin mo sila. Sabi ng Panginoon, do not revenge. Do not avenge. Vengeance is mine. Give it to the Lord. Amen? So, may mga taong umahamak sa atin, huwag kayong magpatinag. Pray for them.
ang Panginoong Yesus, sabi niya, ipanalangin niyo yung mga humahamak sa inyo. Pero, ipanalangin niyo na pagpalain at huwag mapahamak. Why? Because there is a time for vengeance, there is a time for mercy, no? The Holy Spirit will going to lead you about what kinds of prayer are you going to offer to God in regards to your enemy. Sometimes the Lord will going to lead you to pray for blessing, but sometimes the Holy Spirit will lead you to pray for judgment. Okay po? So there's nothing wrong with hilingin mo sa Panginoon na yung kapahamakang hinahangad ng kaaway sa iyo sa kanila bumagsak, if the Lord is leading you to pray in that way. But when the Lord said, you pray for blessing, not curse. Okay, I bless them. Lord, pagpapalain mo yan, nagtigas na maulo ni, nahamag ako, binubuli ako. Still bless them. Okay, Lord, I bless them in your name. Why? Tandaan po natin, diyan ibabalik ng Panginoon kung anong ginagawa natin sa iba. Are you with me? Pinagpapala mo sila sa prayer, pagpapalain ka naman ng Diyos. So, revival means to get back to your former position or ministry. Sa Psalm 71 verse 21, no, itataas ka from your troubles. Kasi kadalasan yung mga trouble natin, binabagsak tayo niyan eh. No? Nadi-discourage yung iba. Nangihinawa ang iba. Tumatalikod ang iba. That's reality. But when we begin to ask the Lord to revive us, He is able to rise us up and get us back again to our position or ministry. Amen? Katulad ni Jonah. Si Jonah tumalikod, pero binalik siya ng Diyos. Nirevive siya ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay merong misyon na dapat tuparin. Dapat ma-accomplish. Ang Diablo, ayaw niyang ma-accomplish mo yan. Gusto niya mabigo ka. Kaya gagawin niya lahat para matisod ka, manghina ka, tumalikod ka. But again, regardless of how far you went away from God, how depth you fall into sin, each and every time you call upon the name of Jesus for help, each and every time we call upon the name of God to forgive our sins and repent. Sabi nga ng Isaiah 59 verse 2, hindi maiksi ang kamay niya para hindi ka maabot. At hindi bingi ang tenga niya para hindi marinig ang iyong tinig, ang iyong panalangin. So, we have to go back to God, be revived. And God is able to bring us back again to our former position or ministry. Psalms 119 verse 38. Tingnan po natin ito. Ang sabi diyan, establish your word. Or verse 37, turn away my eyes from looking at vanity and revive me in your ways. Revive me in your ways. Sometimes sa paglilingkod natin, yung ating paningin or pag-iisip natutuon, namamagnet sa mga bagay na walang kabuluhan, which are the things of this world. And in the things of this world provides the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life, according to 1 John 2 verses 15 to 16. And then suddenly, dahil dyan, na-inlove na naman tayo, katulad ni Demas, sa present world. And because of that, nawawala na naman tayo sa Panginoon. But then again, each and every time we pray to God, we ask for revival, He can bring us back again to His presence. Parang bata lang yan na sobrang likot mo, laro-laro mo, napalayo ka sa iyong magulang at napasuot ka sa mga masusuot na masisiit na lugar. Parang tupa. Sobrang katigasan, kakulitan mo, katigasan ng ulo. Hindi ka nakikinig sa paswit ng iyong shepherd. Napunta ka sa mga madawag na lugar, no? Na hindi ka na, nahirapan ka na makabalik, matinik, at naligaw ka na. But then again, each and every time you cry out. Kaya diba yung mga tupa, umiyak yan, parang baka yun ay hindi naman pwedeng basta and then pag narinig yun ng kanya shepherd, automatically pupuntahan yun at ililigtas. Ganyan ang Panginoon sa atin.
Each and every, kahit saang kaguluhan ka mapasuot, financial na kaguluhan, relationship na kaguluhan, physical na kaguluhan, whatsoever trouble you may get in because of your stubbornness, being impulsive, lack of faith, no, meron sa atin mga lack of faith. Pag nagka-problema financially, sila yung gustong tumugon, hindi ang Diyos. Kunwari nagpe-pray, Lord, tulungan mo ko. Pero they have something in their mind na yun yung gagawin nila para ma-resolve yung problem. Unwilling to wait upon the Lord. At dahil dyan, hindi nila nararanasan yung tulong ng Diyos. Kasi, kung ikaw na yung magre-resolve sa problema mo, hindi mo na kailangan ng Diyos. Pero tandaan po natin, God's ways are better than ours. Right? So kapag lagi mong sinusunod ang gusto mo, pinapairal mo yung pamamaraan mo, hindi mo maranasan ang pamamaraan ng Diyos. At yung pamamaraan natin, lagi tayong nadalin sa mas lalo pang kaguluhan, mas lalo pang kagipitan, mas lalo pang kapahamakan. So we have to go back to God and cry, Lord, help me. Si Peter, nung siya ay lumubog dahil sa na-distract siya ng hangin at malaking alon, ano sabi niya, Lord, save me. Likewise, let us call upon the name of God, Lord, save me. Financially, sa relationship ko, Lord, save us. Family ko, save them, Lord. Yung career, everything that seems likely is falling away, or is, sabi nga, fading, or is melting down, or is breaking down, God is able to restore that to you. Kahit na yung halos nawala na talaga, namatay na, kayang ibalikan ng Diyos. If it is His will. But you must call upon His name. You must ask Him to revive you, to bring you back to your former position or status. Number 4, what does it mean to be revived? Or what does revival mean? It means to be guided along the way. Psalms 119 verse 105 says, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my paths. So, para hindi tayo maligaw, alam nyo, pag naliligaw tayo na nangyayari, napapagod tayo, katawan, isip, nasasayang yung lakas natin, yung ating oras, nawawala yung pagkakataon nating magtagumpay. Yan ang gusto ng kaaway, mamisled tayo. And therefore, without the Word of God, yes, our being misled is very sure. Tiyak na maliligaw ka kung wala kang patnubay ng Diyos. Wala kang patnubay mula sa Kanyang salita. Psalms 32 verse 8 says, I will guide you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. But we must ask the Lord to revive us along the way. Psalms 119 verse 94. I will never forget your precepts, teaching, for by them you have revived me. I am yours, save me, for I have sought your precepts. So kapag alam niyo po yun, yung hindi ka na sure sa yung ginagawa, sa yung tinatahak na landas, take a pause for a while and pray, Lord, am I heading to the right direction? Revive me, Lord, guide me. To be revived means to be guided spiritually along the way. To be able to see whether you are in the right path and continue or you have been misled, so make a detour. Kapag alam mong kapahamakan ang susugin mo, huwag ka na tumuloy. Are you with me? Revival means to receive help from God to save you from your troubles. Psalms 138 verse 8. To be revived means to be corrected from the consequences of our mistakes. Psalms 143 verses 10 to 11. I-jot down nyo na lang po yan. Sabi nga, the enemy wants to mislead us, but the Lord wants to direct us. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Kapag tayo po ay naligaw, tingnan nyo po nangyayari. Pag nadaya ka, naligaw ka, anong gagawin mo sa iba? Ililigaw mo rin at dadayain mo. Intentionally or unintentionally. Meron kasing mga nadadaya na hindi nila alam nadaya sila. So kung nadaya ka, and yet hindi mo alam na nadaya ka, mahirap yan, spiritual blindness yan. Tapos magtuturo ka, mag-guide ka sa iba, nadaya ka. So ang nangyayari, yung pagkadaya mo, nililipat mo sa iba or ini-impart mo. So pareho kayong mga
nadaya. Ang tawag sa inyo, church ng mga nadaya. Ang sabi ng Panginoon, kapag ang bulag umakay sa kapwa bulag, saan sila pupunta? Sa kapahamakan. So we have to ask the Lord to revive our spiritual vision. Parang nabulag ka, lumabo yung spiritual vision mo because of sin, because of unintentional na mistake. No, wag ka nang mag-isip paano ka nagkamali. Pray to God to help you. Why? In Deuteronomy 27:19, susumpain ang sinumang magligaw sa iba. Yung nagligaw sa iyo, susumpain. Pero pag ikaw nagligaw din ng iba, asama kayong babagsak sa sumpa ng Diyos. It is the will of God for us to live as blessed people. Jesus said, I have come that you might have life and have it to the full. Why is it then na parang nabubuhay tayo sa sumpa? You have to, acknowledge yourself. You have to consider, are you living in obedience or disobedience? Walang pagpapala sa mga tumatalikod sa Diyos. Kapag tumalikod ka sa Panginoon, papunta ka sa sumpa. Pag nagpatuloy kang sumunod sa Diyos, papunta ka sa pagpapala. The choice belongs to us. We have free will. Kaya wag kayong manisin, kasalanan kasi nito, kaya ako napunta sa sumpay. Para yung kamay mo, yung windmill. Ang dami mong gustong sisihin, thinking na sa pamamagitan ng pagbe-blame sa iba, akala mo makakalusot ka, no? Hindi ka makakalusot sa pagkakamali mo dahil naninisi ka ng iba. The only way for us to be able to be restored or be guided along the way, ask the Lord to revive you, refed, go back to Him. Sabi nga sa Sardis Church, pakinggan mo uli yung mga narinig mo dati, yung mga mensahe, mga pangako, mga turo, sundan mo uli yun. Meaning, magsimula ka uli sa Panginoon. Revival means to be guided along the way. Jerusalem was destroyed due to following the misleading prophecy of the false prophets. Nakita nyo yung consequence ng pagsunod sa maling aral, maling turo, maling propesiya? Kasiraan ng buhay. Meron dito po sa ating grupo the last time, you know that, very fresh. Meron tayong tinutuwid na kapatid about, I don't know if you're particular, about the teaching of fourth generational curses. Narinig ko na kasi yan maraming beses at may binabasa akong libro na binabanggit yan. Fourth generational curses yung proof text dyan naggaling sa Exodus 20 verse 5. And that is the consequence of worshiping an idol. Pero kung Christian ka na, hindi ka nag-worship sa idol, sa totoong Diyos ka, therefore wala ka ng third or fourth generational curses na sinasabi. Pinalaya ka na ng Panginoon tuluyan ka ng malaya. Kaya lang ayaw niyang tanggapin yung sinasabi natin mula sa scripture. He wanted to insist. Ito kasi yung narinig ko, ito yung tinuro sa akin. Kaya nga, tinuro yan sa'yo, narinig mo yan, nabasa mo yan. Pero iyan ba ay tama sa Biblia? Tandaan natin, kapag tumanggap ka ng maling aral, nadaya ka, naligaw ka. Pag tinuro mo yun sa iba, nandadaya ka at nanliligaw ka. Deuteronomy 27:19, anong gagawin sa'yo ng Panginoon? Susumpain ka. Basahin natin para kayo mismo makakita. And that's why having this thought or this truth, we have to be careful tayo mga nagtuturo. Mag-ingat tayo na Deuteronomy 27 verse 18. Ano sabi diyan? Cursed is he who misleads a blind person on the road, and all the people shall say amen. Sino ba yung blind person? Yun yung mga ignorante sa katotohanan. Of course, literally bulag yun. Siyempre, pag bulag ka, hindi niya nakikita. Ignorante siya sa daan. Tapos, imi-mislead mo, susumpahin ka ng Diyos. Spiritually talking, yung mga ignorante, that can be considered as spiritually blind. No? And then, pag yung ignorante, tinuruan natin ng mali, mini-mislead natin yon. Anong sabi ng Panginoon? Susumpahin ka. Anong sabi ng congregation? Amen. Meaning we agree. Kaya that's why mag-ingat tayo sa ating pagtuturo pangangaral or sa mga pinapakinggan nating aral at turo na pinaniwalaan natin. You have to pray to the Lord. Is it biblical? Is this spiritually balanced? Baka merong exaggerated dito. Baka merong, alam mo yon, sumusobra.
Sabi ng Bible, huwag kayong higit sa nasusulat. Meaning, huwag niyong higitan kung anong pinapagawa ng Diyos. Huwag niyong susobrahan. Doon lang kayo sa tama. Therefore, following the right doctrine can be God's way to revive us. Kaya nga, yung mga Skriba, Pariseo, Saduseo, they misled the Jerusalem people, the Israelite people. John the Baptist and the Lord Jesus Christ Himself bring them back to the right path of doctrine. They revived them. Kaya nga nagulat yung mga tao eh. Anong klaseng turo ito? May power and authority. Hindi katulad ng mga Skriba at Pariseo. Misleading. And then, to be guided along the way, sabi ng Jeremiah 3:16 or 15, I will send you through shepherds or teachers or pastors. Ginagamit ng Diyos ang mga katulad namin para maakay kayo sa daan ng katuwiran, katotohanan. You should be grateful. Marami kasi ngayon mga walang galang eh. Hindi ko sinasabing nandito yun ha. Oh, yung pinanggalingan namin sa imo. Grabe no, talagang dahil sa katigasan ng ulo, they will disrespect you. And you who hears the word of God, sabi ng Panginoon, I will send you through shepherds to lead you. You should be grateful. Alam mo yun, you should be thankful. Lord, salamat sa pinadala mong tagapangaral, tagapagturo na salita mo talaga ang inaaral at tinuturo. At dito magkakaroon kami ng kapanatagan na pag namatay kami, mauna na sila, sa langit ang punta namin, hindi sa impyerno. Mahirap kasi yung akala mo, tama ka, yung pala may tama ka. Ano yung sabihin, Pastor? Mahirap yung inakala mong, sabi nga ng Panginoon, if the light that is in you is darkness, or if the teaching that is in you, na iniisip mong tama ay mali pala, aba malaking pagkaligaw yan, malaking kadiliman yan. Because of lack of knowledge, because of ignorance, God's people perish. So again, dito po sa atin, we are giving you the knowledge and the opportunity to take a look at the scripture and take, praise God, ito si Shane, no? Sabi niya, nagja-jot down ako, nagja-take notes. That is a Berean mindset, noble. Yan, ganyan dapat. Hindi ka lang basta nakanganga. Oo nga, amen. You take notes. Talaga bang yun na nakalagay doon? Yun ba talaga ang interpretation? Baka tinatwist niya. Ang inyo pong lingkod, by the grace of God, of course, I have nothing but praise to God, adoration to God, and the fear of the Lord. Hindi ko kayo iniligaw. Hindi ko ipapahiya ang Panginoon. Hindi ko hahamakin ang kanyang mga nililigtas. So that's why save kayo dito. But word at sometimes is not enough. You must have an evidence. Go back to the scripture. Lagi po nating sinasabing bumalik tayo sa scripture. Okay, lastly, revival means the restoration of our possessions. Ito maganda eh. The restoration of our possessions. No? So, ang sabi sa Psalms 41 verse 3. Tingnan po natin ito. Matatapos na po tayo. Psalms 41 verse 3. The Lord will sustain him upon the sickbed. In his illness, you restore him to health. O ito, yung restoration ng, yung possession ng tao na to, yung kanyang physical health. Ninakaw ng kaway gamit ang sakit karamdaman, but then sabi dito, the Lord will sustain him and will restore him to his health. Or restore him to health. Yung mga may sakit karamdaman, kaya kayong ibalik ng Diyos sa inyong malakas na pangatawan. Just believe. The restoration of righteousness and faithfulness. Yung Israel, dati silang tinatawag na, alam niyo po yung Jerusalem in particular, alam niyo ba yung Jerusalem, city of peace, city of righteousness. Yan, sabi ng Panginoon, I will once again bring you or give you righteous judges and counselors, and you will again be called a city of righteousness and faithfulness. Yung bahay natin, pamilya natin, ano ba tayo?
Pamilya ng mga makatarungan at matuwid, tapat, o pamilya ng mga mandarambong, scammer? Di ba, nakakahiya naman yun, yung mga pamilya ng mga scammer yan. Ibig sabihin ng mga scammer, magnanakaw na nanloloko. Ang sarap, tawagin kayo yung pamilya ng mga matutuwid, pamilya na may paninindigan, may pamilya na mayroong prinsipyo, mga banal sa harapan ng Diyos. Church ng mga matutuwid. Amen? The restoration of our fortune. Yung fortune. Fortune means material blessings. Jeremiah 33 verse 7. In fact, even in the writings of Jeremiah, maraming binagit yung restoration of fortune. Joel chapter 3 verse 2. And also, revival means the restoration of your personal harvest. Hosea 6:11 or 6:10. Tingnan natin ito. Dito po tayo magtatapos sa ating mensahe. Hosea 6:10. 11. Also, O Judah, there is a harvest appointed for you when I restore the fortunes of my people. Alam niyo po, listen, bawat church, denomination, church, family, individual, merong appointed harvest ang Panginoon para sa atin. Your job, your duty is to claim it and multiply. Pag hindi mo nakuha yung harvest para sa iyo, hindi ka mag-multiply, hindi ka mag-grow, hindi ka mag-prosper, hindi ka magagamit ng Diyos. So, iyan yung tinatawag na promised land mo. A place of flowing with milk and honey. Huwag kang manatili sa desert. Sa desert kasi you have to live by faith and sa provision na limited. Limited lang yung provision sa ilang, di ba? Kumuha lang kayo ng biskwit na kailangan nyo, karne na kailangan nyo, kasi pag kumuha yung sobra, mabubulok yun. Pero, hindi yun ang sabi nga, ang destiny nila. Ang destiny ng mga Israelita ay makapunta ng promised land. Likewise, there is an appointed harvest for us, and that is our promised land. We have to make sure, fight and strive to gain, to receive that harvest, to be able to possess the promised land. And with that, we have to be revived or receive revival from the Lord. So God be all the glory and shalom.